Merry Christmas! Pwede pa ho kayo magbatian ng Merry Christmas. Kasi hindi po natapos ang Christmas noong Christmas Day. Tayo po ay nasa Christmas season. Kaya ho, pwede pa kayong magregalo sa akin. No? Pwede pa. Kasi etong mali eh. Akala natin, pagkatapos ng December 25, tapos na ang Christmas. Hindi po, nagsisimula pa lang. At ito'y matatapos sa kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon, which this year or next year will be January 12. Kaya mahaba-haba ang ating Christmas season. So, let us greet each other once in a while with Merry Christmas. My dear sisters and brothers, towards the end of our gospel, it said there, He, Jesus, went down with them and came to Nazareth and was obedient to them. They went home. They went to Nazareth. And that would be the last time that Jesus will be seen in public. At the age of 12, he would no longer be seen until the age of 30. This is what the scholars call the hidden life of Jesus. From year 12 to year 30, not much or nothing is written about what happened in Christ, in Jesus. But of course, in the gospel, the gospel says, Jesus, during those years, about 18 years, advanced in wisdom and age and favor before God and man. Yung mga panahong yon, siya ay lumago sa karunungan, sa edad, at sa naging kalugod-lugod sa Diyos. Jesus were in those growing years. So in a way, Nazareth was a kind of formative years. In a way, during those years, Jesus was formed by his parents, Mary and Joseph. You know, my dear brothers and sisters, especially parents who are here, I hope you will also make your home a little Nazareth. A little Nazareth. Sana ang mga pamilya ninyo ay pamilya o tahanan kung saan ang bawat isang kasapi ay lumalago, growing, being formed. But being formed in what? Growing in what? Saan lumalago o saan dapat lumago? Well, there are several ways by which we can grow. And this is the responsibility of parents. Alam nyo, kapag ako'y nag-i-interview, sinasabi ko doon sa mga mag-aasawa, alam nyo, ilan ba gusto nyong maging anak? Bisa babanggit sila ng number, 2 po, 3 po. Pero sasabihin ko, ilan man ang ibigay sa inyo ng Diyos, tandaan ninyo, una, ang anak ay regalo ng Diyos. Ang Diyos ang pwede lamang magbigay sa inyo ng anak. Kahit na anong gawin ninyo, kung hindi kayo bibigyan ng Diyos, wala kayong magagawa. Magsayaw man kayo sa bando, no? Wala kayong magagawa kung hindi kayo bibiyayaan ng Diyos, ng anak. Regalo mula sa Diyos. Pero pangalawa, ang anak ay isang responsibilidad. Double R. Regalo, responsibilidad. Kasi yung ibang mga magulang, hingi lang na hingi ng regalo. Ang Diyos naman, bigay ng anak, pero pinababayaan lang. Kaya nakakakita tayo ng mga bata na namamalimos, kumakatok sa mga kotse, and then you wondering, nasaan mga magulang nito mga ito? Hinahayaan nila ang kanilang mga anak na expose sa panganib, sa usok, posibleng maaksidente. Where are the parents? So,
those years when Jesus was hidden in public eye, he was being formed. And similarly, your house, your home should be also little Nazareth. Formed in what? Number 1, teach your children to be generous. Teach your children to be generous. Not only generous in matters of material wealth. Pwede rin yun. But not only that. You know, in the first reading, we heard the story of Hannah, the mother of Samuel. Si Hannah, hingi din siya na hingi ng anak sa Diyos sapagkat, sabi ko nga sa inyo, ang mag-asawang Hudyo na walang anak ay parang isinumpa, nakakahiya. That's why Hannah has been praying for a child. And she was given a child. And what did Hannah do? She, once na naipanganak na niya si Samuel at hindi na niya ito pinasususo, no? Dinala niya si Samuel sa templo. Sabi niya kay Eli, yung propeta, natatandaan po ninyo ako? Ako po yung babae na lumapit sa inyo nung nakaraang taon at humihingi ng anak. Eto po ako ngayon, dala-dala ko yung sanggol at iniaalay ko ang aking anak sa templo. Imagine, Hannah was generous enough to return the favor to the Lord. God favored her with a child. She returned the favor by offering her child to the Lord, to serve the Lord. Di ba napakaganda nun? Magulang, handang ialay ang kanyang anak sa paglilingkod sa Diyos. Iba mga nanay dito, pag nagpapabless yung mga anak nila sa akin ng mga batang lalaki, sasabihin ko, oy, pagpariin mo yan ha. Nako, sisimangot yung nanay. Para bang napakabigat ng hinihingi ko. No? Wag naman ho yan, Father. No? Pogi po yan eh. No? Saan nabibigay nyo? Yung pangit. Ay, wag po yan, Father. Yan po ang pinakamatalino sa mga anak ko eh. So, anong iaalay nyo? Yung pinakabobo. Generosity. Teach your children to be generous. Alam nyo, si Cardinal Sin na nakalibing sa ilalim nitong sanctuary, may kwento siya. Sabi niya, when they were young, on Sundays, they go to Mass. Yung pong bahay nila sa New Washington, walking distance lang. Siguro mula rito hanggang sa may gate ng Port Santiago. No, yun ang distansya ng bahay nila sa simbahan. Every Sunday, their mother, no, according to Cardinal Sin, will give them money. Each of them, I think parang 9 o 10 silang magkakapatid. No? Hindi pa uso ang family planning noon eh. No? 1928 si Cardinal Sin ipinanganak. So bibigyan ng nanay niya, a Filipina mother, married to a Chinese, no? The mother will give each of her children, money to be given to the collection bag. Hindi ang nanay ang naghuhulog ng pera sa kolekta. Yung mga bata ang naghuhulog ng ibinigay sa kanila. So, binibigyan sila ng aral ng kanilang nanay. Be generous to the church. Oh, alam nyo na, nanay. Ha? Okay. Yung mga bata, huwag kayong mag-abot. Turuan ninyo ang mga anak ninyo maging generous. Oh, ito ang huhulog mo para sa simbahan. And Cardinal Sin grew up to be generous. Teach your children to be generous. And if they want to serve the church, encourage them. Tell them, anak, mabuti yan. Galing ka sa Diyos, ibabalik kita sa Diyos. Iaalay kita sa Diyos. That's one. Second, you know, there is no perfect family.
And even in the gospel, we heard there was a miscommunication between the parents and Jesus, Mary and Joseph and Jesus. The other one thought that she has the boy. The other one thought he has the boy. There was miscommunication. And then nakita sila sa isang lugar. Asan si Jesus? Akala ko ba'y nasa iyo? It can happen in a family. There will be miscommunication. There will be misunderstanding. But teach your children to say, I am sorry. Teach your children to give forgiveness. To be generous in forgiving. Turuan ninyo ang mga anak ninyong umamin ng kanilang pagkakasala. Tanggapin ang kanilang responsibilidad. Huwag kayong umako ng kanilang pagkakamali. Hayaan niyo silang tanggapin na mali ang kanilang ginawa at hayaan niyo silang mag-sorry at sabihin niyo sa kanila, okay, don't do it next time. Teach them to say, I made mistake. I am sorry. And of course, kayo ang unang example nun. Kapag nagkamali kayo, huwag kayong mahiyang magsabi sa anak nyo, anak, I'm sorry ha, naging mabilis ako sa paghuhusga sa iyo. O anak, I'm sorry ha, kasi pinagalitan kaagad kita nang hindi ko muna inintindi ang buong kwento. And of course, parents, don't be proud to say, I'm sorry to each other. Nanay, pag nagkamali si tatay, patawarin mo. Tatay, pag nagkamali si nanay, patawarin mo. At kapag nagkamali kayo, matuto kayong humingi ng patawad sa isa't isa. Teach them to be generous. Teach them to say sorry. And third, and most importantly, teach them to have faith in God. Alam nyo, huwag kayong mahiya na dalhin o matakot na dalhin ang mga anak ninyo sa simbahan. Sa akin, okay lang na merong nagtumatakbo diyang bata kapag nagmimisa. Okay lang yun. Kasi ibig sabihin, may bata pa sa simbahan. Kung tahimik tayong lagi, maayos ang ating puro tayo mga matatanda dito, no? Where is our future? Dalhin nyo ang inyong mga anak sa simbahan. Dalhin nyo sa pari para mabasbasan. Pakiusap lang. Huwag nyong gawing panakot ang pari. Okay? Kasi minsan, pagmaingay yung bata, tumahimik ka, si Father, kukunin ka ni Father. Ayan. Kaya si bata, ayaw lumapit kay Father. No? Kasi pinanakot ang pari. No? Hindi. Turuan nyo silang magkaroon ng pananampalataya sa Diyos, pagmamahal sa Diyos. Turuan nyo silang magdasal. Kasi paglaki nila, haharapin nila ang malalaking pagsubok. Haharapin nila ang mga malalaking problema. At ang tanging kalasag nila at panglaban ay ang kanilang pagmamahal at pananalig sa Diyos. Turuan niyo silang magdasal at ipakita niyo sa kanila ang kahalagahan ng pagdarasal sa pamamagitan din ng pagdarasal ninyo. Alam niyo yung mga bata, natututo sa nakikita. Natututo sa nadidinig. Kung anong nakikita sa inyo, kung anong nadidinig sa inyo, yun ang kanilang matututunan. Kaya siguruhin yung mga magulang, ang mga anak ninyo'y lumalaki nang naririnig
ay mga dasal, hindi mura. Ang nakikita ay pagsisimba, hindi lamang pamamasyal. My dear brothers and sisters, make your home a little Nazareth, and make sure that in your home, your children grow up becoming generous, becoming humble by saying sorry, and becoming in love and believing in God. God bless all your families. Amen.